Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po, blessed morning po. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Muli po, magandang umaga po sa bawat isang kapatiran. Tayo po'y pinagpala ng Panginoon na makapagsimula muli ng gawain para sa Kanya. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y magpapasimula na at simulan po nating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong awitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong awitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sinasamba namin kayo, tinadakila, Panginoon, sa mabubuting bagay at sa lahat ng bagay na inaalaw niyo po sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, O Diyos, sa umagang ito. Kami po'y magpupuri sa inyo, mag-aaral muli ng inyong salita, Panginoon. Pakalinisin niyo nga po ang bawat isa sa amin, O Diyos, at tanging ang purong salita niyo lamang ang maihayag, O Diyos. Ako po na inyong abang lingkod ay itago niyo lamang sa inyong banal na likuran, Panginoon, at kaya lamang ang makita. Ano man po ang mensahe niyo sa bawat isang anak ninyo sa umagang ito, O Diyos, ay malaya po kayong kumilos. Hiling po namin, Banal na Espiritu, ang inyong pagsama sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot, hiling at panalangin ng may pananampalataya at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessed morning po muli sa bawat isa sa atin.
Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito na tayo po ay muling nagkatipon-tipon upang mag-aral ng kanyang mga salita. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na makipagbukas sa akin sa aklat ng Salmo, isa sa mga talatang 1 hanggang 3. Psalms 1 verses 1 to 3. At ang salita ng Diyos po na version ng aking gamit at ang sinasabi po rito, sabi po sa Salmo 1:1, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Nagtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Amen. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. At ito pong mga talatang ating binasa mula sa aklat ng Salmo ay napakaganda pong reminder sa bawat isa sa atin na tayo po ay lahat po ng ating ginagawa para sa ating Panginoon ay hindi po mapupunta sa walang kabuluhan. At ang lahat ng bagay na ito ay mahalaga po sa ating Panginoon at nakikita ng ating Diyos. So mapalad daw po ang mga taong tumutupad o namumuhay ayon sa payo, ayon sa nais ng ating Panginoon. Ano po, hindi po natin dapat na kainggitan ang mga tao sa paligid natin na gumagawa ng mga bagay o gawi ayon sa takbo ng mundong ito. At dahil alam naman po natin na tayo'y mahal ng ating Diyos at tayo po ay pinili ng ating Panginoon. At napakaganda po ng plano ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga po ay kung tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, napakapalad nga po pala natin talaga. At isa po itong reminder sa bawat isa sa umagang ito kung paano po na ang bawat pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon ay hindi mapupunta sa walang kabuluhan. Lahat po ito ay nakikita ng ating Diyos at lahat ng ito ay hindi lingid sa ating Panginoon. Kaya kung tayo po ay nagtataka kung ano po ba ang mapapala natin o benepisyo natin sa pagsunod o sa paggawa ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ito pong mga verses na ating binasa ay isa pong pagpapatunay na tayo po ay tunay na mapalad at tayo po ay katulad nga daw ng isang punong kahoy na nakatanim, nakabaon sa tabi ng sapa na overflowing yung water sa atin. So alam naman natin na pag ganun ang sitwasyon ng isang puno, siya po ay masagana, siya po ay malusog at mabunga ang punong ito. So doon po tayo inahilintulad mga kapatid sa isang puno na nakatanim sa tabi ng isang sapa. Ano po? So sabi daw po, yung pagsunod natin sa ating Panginoon, ito po ay nakabatay ayon sa, siyempre po bilang mga anak ng Diyos at tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay laging nagbabasa ng kanyang mga salita, laging nag-aaral ng kanyang mga salita. Ano po? So sabi ay laging ang araw at gabi, ang mga aral na mula sa Panginoon ang pinagbubulay-bulayan ng mga taong sumusunod sa ating Panginoong Diyos. So, binanggit din po ito sa aklat ni Josue, sa Joshua 1:8 na dili-dilihin natin o bulay-bulayin natin ang kanyang mga salita gabi't araw. Ano po? Meditate on it day and night, sabi nga po dun sa aklat ni Josue, sa Joshua 1:8. At sabi po ay tayong mga tagasunod ni Kristo, tayo po ay dapat na sumusunod sa kalooban ng ating Diyos bilang pagpapatunay na tayo po ay umiibig sa ating Panginoon. Ano po? At sabi nga din po sa John 14:15, ang sabi ng ating ng salita ng Diyos ay, if you love me, you will keep my commands. Ano po? Yun po ang reminder sa atin sa umagang din ito na
Sinasabi natin tayo umiibig sa ating Panginoon, ngunit kamusta po ba ang ating pamumuhay sa araw-araw? Ano po? Sinasabi natin na tayo tagasunod ni Kristo at tayo'y nagnanasa ng kalooban ng ating Panginoon, ngunit kamusta po ba yung ating relasyon sa ating Panginoon? Maaring sinasabi lang natin na sinasamba natin ang ating Diyos at tayo ay nagnanasang sumunod sa Kanya, ngunit yung pagnanasang yon ay nananatiling pagnanasa na lang. Hindi natin na isasagawa. Ano po, minsan tayo po bilang mga Kristiyano, tayo po ay guilty sa aspetong ito na sumasamba tayo sa ating Panginoon, ngunit nakakalimutan natin minsan, hindi tayo aware na bukang bibig na lamang yung ating pagsamba. Hindi na nagmumula sa puso, na kung ito'y nagmumula kasi sa puso, makikita ito sa ating pananalita, sa ating mga gawa, at sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Ano po? Kaya ang reminder din ng ating Panginoon, sabi niya, if you love me, you will keep my commands. Sabi niya ganon. Tunay nga po naman, kung nagmamahal ka sa isang tao, gaya ng pagmamahal natin sa ating mga magulang, at nire-respeto natin sila, ano man ang sabihin ng magulang mo sa'yo, na ipagbabawal niya, o ano man ang sabihin ng magulang mo sa'yo na nais niyang gawin mo, ito po ay susundin natin at gagawin nating mainam ang ating pinakamainam upang masunod natin ito dahil nga mahal natin ang ating mga magulang. Ganon din po ang sabi ng salita ng ating Panginoon na kung tayo ay umiibig sa Kanya, tayo ay susunod sa Kanyang kalooban. Ano po? At gaya din po ng sinabi na kung tayo po ay umiibig sa ating Panginoon, gaya ng ating mga binasa kanina, tayo po ay hindi makikiayon sa gawi ng mundong ito, di ba? Ang sabi nga po sa Roma 12:2, basahin lang po natin. Sa Romans 12 verse 2. Sabi po dito, do not conform to the patterns of the world. Wag daw po tayong makiayon sa gawi ng mundo. Sabi po sa Roma 12:2. Kaya sabi po dito, wag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Purihin ang Panginoon. Talaga pong ang reminder ng ating Panginoon ay kung paano tayo dapat na mga sumusunod sa Kanya at lumalakad sa Kanyang katwiran. So, kung mahal natin ang Panginoon, sabi, you will keep my command, sabi ng ating Diyos. At sabi rin ng ating Apostol Pablo, na tayo po ay hindi dapat tumutulad sa pag-uugali o gawi ng mundong ito. Kung tayo po ay talagang tagasunod ni Kristo, tayo po ay mababago ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at sa pamamagitan din po ng pagbabago ng ating mga kaisipan, para po yung ating isip inclined dun sa kalooban ng ating Panginoon para sa atin, dun natin maiintindihan at dun natin mas malalaman kung ano yung mabuti, ganap, at kung ano po yung mag-please sa ating Panginoon. What is pleasing to our Lord God. So yun po ang sinasabi ng ating Diyos na dapat na ikita po mumuhay nating mga anak niya, tayo na lumalakad sa Kanyang katwiran at sa Kanyang kalooban. Ano po? At pangalawa din po, at sumunod naman po, sabi din dito sa ating mga binasa sa aklat ng Salmo, tayo ay hinalin tulad sa isang punong kahoy na nakatabi sa tabi ng isang sapa o nakatanim sa tabi ng isang sapa. So overflowing po yung water dun sa kinalalagyan natin, na alam naman natin na pag yung isang tanim o isang punong kahoy ay naandun lamang sa tabi ng sapa, na ang kanyang mga ugat ay laging dinadaluyan ng tubig, isa po itong malusog na puno. Ano po? So doon po tayo inahilin tulad doon sa mga talatang binasa natin. At binanggit din po ito sa Jeremias 17, sa talatang 7 hanggang 8. Sabi doon sa Jeremiah 17, verses 7 to 8, binanggit din po na tayo po ay inahilin tulad sa isang punong kahoy. Ano po? Sabi po dito, Jeremiah 17 verse 7, pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin.
Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito ay hindi manganganib, dumating man ng tag-init o mahabang tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Hallelujah! Napakaganda naman po ng pangako ng ating Panginoon. Ano po? Tayo talaga ay isang punong kahoy, inalin tulad sa isang punong kahoy. Lagi po natin itong tandaan, ano po, reminder sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo ay nahihirapan, kung tayo ay nagkakaroon ng mga struggle sa buhay, remind po natin yung ating sarili. Ay, sabi nga pala ng salita ng ating Diyos, ako'y hinalin tulad niya sa isang punong kahoy na itinanim niya sa tabi ng isang sapa na ang water ay continuously flowing. Streaming water nga po, tuloy-tuloy na daloy ng tubig ang siyang umaabot sa akin. Ano po? Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. So mapalad po tayo mga kapatid dahil hindi daw tayo manganganib, dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. So tayo pong mga anak ng Diyos, hindi po tayo dapat matakot sa anumang sitwasyon na ating kinahaharap sa mga buhay, sa buhay nating ito, dahil tayo po ay binigyan ng assurance ng ating Panginoon na alam naman natin na ang ating Panginoon Jesus ay ang living water at tayo nga po ay inihilin tulad sa isang punong kahoy. At kung tayo po ay patuloy na nakaugpong doon sa bukal ng buhay o agos ng tubig na iyon na ang ating Panginoong Jesus, tayo daw po ay hindi kailanman manganganib at hindi kailanman dapat mangamba, ano po, dahil dumating man daw yung tag-init o mahabang tag-araw, hindi tayo manganganib, hindi tayo mapapano. Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, ano po, na kahit anumang problema, kawalan, karamdaman, relasyon na hindi mabuo-buo, sigalot man sa ating pamilya, may mga miyembro man tayo ng ating sambahayan na hindi pa kaisa sa pananampalataya sa ating Panginoon, tayo daw po ay hindi dapat mangamba dahil hindi tayo manganganib. Ang Panginoong Diyos, ang living water ng ating buhay, bukal ng ating buhay na siyang dadaloy sa atin at tayo daw ay patuloy na mamumunga at walang tigil. Sabi po dito sa aklat ni Jeremias, palagi daw po tayong sariwa ng dahon at walang tigil ang pamumunga. At alam po natin na ang bungang ito, ang bunga na ito ay dulot ng ating banal na spirito. So tayo po ay puno na walang tigil ang pamumunga at ang mga dahon natin ay sariwa lagi dahil yun po sa biyaya ng ating Panginoon, di po ba? Ang kanyang biyaya ay laging sariwa sa bawat umaga. Di ba po? Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. So, tayo hindi dapat mangamba, hindi tayo dapat magulumihanan sa buhay na ito. Ano man po ang ninanasa ng ating puso sa mga panahong ito na parang ang hirap-hirap kamtan, Panginoon, matagal ko nang ipinananalangin sa inyo ang isang bagay, ngunit hindi pa rin natin nakukuha. Ano po? Wag po daw tayo mawala ng pag-asa dahil ang Panginoon, hindi niya tayo hahayaan na manganib. Kung kapatid, may mga prayer request siguro tayo na hanggang ngayon ay tila parang hindi nagkakaroon ng liwanag o hindi nagkakaroon ng posibilidad na mangyari, pagkatiwala po natin sa ating Panginoon dahil tiyak mas maganda ang plano ng ating Panginoon para po sa ating buhay. Ano po? So, hindi tayo dapat kinakabahan sa anumang sitwasyon ng ating buhay dahil hawak ng ating Panginoon ang ating buhay. Kung tayo po ay lumalakad at sumusunod sa kalooban ng ating Diyos, hindi po tayo dapat mangamba sa kahit na anong bagay. Yan po ang pangako ng ating Panginoon at reminder sa bawat isa sa atin. Ano po? Tayo daw po ay magiging sagana sa lahat ng bagay na laan ng ating Lord para sa bawat isa sa atin. So, ano ba yung mga mabubuting bagay na maaari mong maisip para sa sarili mo, para sa asawa mo, para sa mga anak mo? Minsan tayo po bilang isang ina, no, yan ang lagi nating
lagi nating inaalala in the future para po sa mga kinabukasan ng ating mga anak. Ano po, paano kaya? Ano kaya ang kalalabasan ng anak kong ito? Ano kaya ang magiging future niya? Paano pag wala na ako sa mundong ito? Paano mangyayari sa anak kong ito? Pero sabi ng Panginoon, ano po, tayo po habang lumalakad tayo sa katwiran ng Diyos at tayo po ay sumusunod sa kanyang kalooban, hindi po tayo dapat mangamba. At kasama po doon ang ating buong sambahayan, ano po, dahil tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon at lagi po tayong manalangin sa ating Diyos, ano po. Pagkatiwala daw natin sa ating Panginoon dahil hindi tayo malalanta. So, kung tayo po ay nasa season that we are tested, sa pagkakataong ito, magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. At meron tayong tinatawag na waiting season, ano po, kung tayo'y nandoon sa waiting season ng ating buhay, na inaantay natin na mangyari ang kalooban ng ating Panginoon para sa ating mga nasa, sa ating puso, bigyan tayo ng Panginoon ng damdamin na patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon sa umagang ito, ano po, dahil kung ang sunod naman po na makikita natin sa talatang binasa natin sa aklat ng Salmo, lagi pong may pangako ang ating Panginoon. Napakaganda po ng binanggit ng ating Panginoon, ano po, dito sa mga talatang binasa natin sa aklat ng Salmo, na tayo po ay dapat talaga lagi na magtiwala sa ating Panginoon dahil siya po ay hindi talaga bibigo sa atin. Napakapalad natin. Yan po, lagi po nating i-claim at lagi nating ideklara sa ating buhay, ako'y mapalad. Dahil ako'y namumuhay ayon sa kalooban ng ating Diyos, ako'y kinonsider ng aking Panginoong Diyos na mapalad. So ano man ang sabihin ng mundo, ano man ang sabihin ng tao na nakapaligid sa iyo, na hindi naniniwala sa kakayanan mo, hindi. Ang sabi ng Panginoon, mapalad po tayo mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. At kung tayo po ay malalim ang ating pagkaugat, ano po, sabi nga, tayo inahilin tulad sa isang punong kahoy. Yung mga ugat natin, dinadaluyan ng patuloy na daloy ng tubig, yung overflowing stream, ano po, ng tubig. At nakaramdam na po kayo, di ba po, pag sa batis o sa ilog na tuloy-tuloy yung daloy ng tubig at ilubog mo yung paa mo, napakasarap sa pakiramdam. Lalo na po yung isang puno na doon na mismo namuhay at doon na tumubo at tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa kanya. Talagang makikita nyo po na hitik ang mga ugat nito. At doon sinabi ng sa aklat ng Jeremias na binasa natin, yung dahon daw po ay palaging sariwa. Ano po? Laging sariwa ang dahon ng mga punong ito. At ito'y patuloy na mamumunga. At alam naman po natin na tayo po na bilang mga binago ng Panginoong Hesus at bilang tinawag niya at tagasunod ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay binago ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang awat habag, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay ang banal na spirito ay pinagkalooban tayo ng bunga. So tayo ay nalintulad sa puno, may bunga po tayo. Ano po ang mga bunga ng spirito? Ayon sa Galatia 5:22. Ano nga po yon? Yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So ito po ang mga bunga ng Espiritu na dapat pong nakikita sa bawat isa sa atin bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Na po, ito po ang bunga ng banal na Espiritu simula po nang tayo ay lumapit o sumunod sa ating Panginoon at patuloy na nagbasa ng kanyang mga salita, patuloy na nagsasaliksik ng kalooban ng ating Panginoon, makikita po sa bawat isa sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. So tayo po ay laging humawak sa pangako ng ating Panginoon. Tayo po ay huwag mawawala ng pag-asa dahil tayo po ay mahal ng ating Panginoon. Tayo'y tinawag na mapalad, kapatid. Tayo'y mapalad. Ano man ang problema mo ngayon, ano man ang suliranin na kinakaharap mo at ng iyong baong sambahayan, kapatid, sabi ng Panginoon, mapalad ka. Mapalad ka, yan ang sa puso mo at ilagay mo sa isip mo na mapalad ang bawat isa sa atin dahil tayo ay tinawag ng ating Panginoon, pinili ng ating Diyos at tayo'y mahal na mahal ng ating Panginoon. So bilang tayo'y mahal ng ating Diyos, karapat-dapat lang na ibalik natin sa Kanya ang pagmamahal na iyon. At sabi niya, kung mahal natin siya,
tayo'y susunod sa kanya mga utos. You will keep my command, sabi ng ating Panginoon. Tulungan tayo ng ating Diyos na tayo ay laging makasunod sa kanyang kalooban, mga kapatid, ano po. At sa panahon ngayon sa ating mundo, maraming mga kaabalahan na binibigay ang kaaway, maraming mga pagnanasa na nilalagay sa puso natin ng ating kaaway na hindi naman ayon sa kalooban ng ating Panginoon. People tend to chase up on their dreams, mga pangarap, mga achievements, mga promotions. Hindi po masama na ito ay kamtan natin, ngunit kung ito po ay mako-compromise yung ating pananampalataya at mawawala tayo sa kalooban ng ating Panginoon, hindi po ito ang kalooban ng ating Diyos. Sabi ng mga salita ng Diyos at reminder sa atin, personal po, hindi na pala personal pong reflection sa akin, hindi na pala dapat hinahabol ang pangarap talaga, yung mga halos magpakamatay kang magtrabaho para lang makuha mo yung promotion mo, halos hindi ka na matulog para lang kumita ka ng pera sa pagninegosyo mo, ngunit ang relasyon mo sa ating Panginoon ay napapabayaan mo. Kasi pagod na yung physical mo, wala ka ng panahon na magbasa ng kanyang mga salita, at wala ka ng panahon na makasamba sa araw ng pananambahan. Ito'y hindi po kalooban ng ating Diyos. So, mga kapatid, wala na po tayong dapat ipangamba, tayo'y mapalad, yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Ano man ang pangarap natin sa buhay, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon, dahil tayo nga daw po ay magtatagumpay. Sabi po sa Salmo 1 sa talatang 3, ang katulad daw po natin ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon. Okay? So sabi po, sa takdang panahon, meron pong tamang panahon ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin at hindi nalalanta ang mga dahon. So napakaganda po, may takdang panahon, pero ang sabi, hindi daw po nalalanta yung mga dahon. Ano po? So kung nasa waiting season tayo, maging patient lang po tayo at tayo po'y patuloy na manalangin sa ating Panginoon dahil may takdang panahon ang ating Diyos. Sabi nga po, when the right time comes, the Lord will make it happen. Yun po ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Ano po? Pero assurance ng ating Lord, hindi malalanta yung ating mga dahon. Ano po? At ito po ang napakaganda, magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Hallelujah! Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Tayo po ay tiyak na magtatagumpay at tayo po ay mananagumpay na. Di po ba? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay more than conquerors. We are victorious. Ano po? Napakaganda. So, sa mga kapatid na dumadaan sa anumang sitwasyon, patuloy lang pong magtiwala sa ating Panginoon. Wala pong imposible sa ating Diyos. Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon. Ang ating future ng ating buong sambahayan, future ng ating mga anak, future ng ating ministry, pagkatiwala po natin sa ating Panginoon. Wala man po tayong nakikita pa sa ating mga mata na parang nangyayari sa panahon ngayon. Sabi po sa ating binasa, sa takdang panahon, mamumunga ang punong ito, ang punong kahoy na ito. Meron pong waiting season, merong time na hitik tayo sa bunga. Hayaan lang po natin ang Panginoon ang kumilos sa bawat isa sa atin. Salamat po sa ating Diyos, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat Lord God. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Napakaganda po ng inyong pangako. Salamat sa inyo, O Diyos. Tunay nga po, kayo'y mabuti, kayo'y tapat sa bawat isa sa amin. Lord, napakaganda po ng mga talatang tinuro nyo sa amin sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, dahil kami po ay muli ninyong ni-remind, muli ninyong pinaramdam sa amin ang inyong pagyakap, Panginoon. Salamat, Lord, dahil we are comforted once again, Panginoon, by your word, O God, by your Spirit, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, O Diyos. Kami po'y naniniwala sa inyong mga salita. Kami po, Panginoon, ay nananampalataya sa inyo at sa inyo lamang at tanging inyong magagawa lamang sa aming buhay, ang aming pinanghahawakan. Panginoon, patuloy nga po kayong kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang maghari sa aming isipan, sa aming damdamin, O Diyos. Patuloy po, Panginoon, na kayo lamang ang maging Diyos at Panginoon ng aming buhay. Lord, anuman po ang aming pinagdaraanan sa panahong ito,
Ano man po, Panginoon, ang aming kinapalolooban na sitwasyon. Lord, pinagkakatiwala namin ito sa inyong mapagpalang kamay. At kayo na nga po, Panginoon, ang humawak nito para sa amin, Panginoon. Kami po'y maghihintay lamang sa inyong takdang panahon para po mangyari, Panginoon, ang mga bagay na nais nyo pa sa aming buhay. Patuloy niya nga pong ingatan ng bawat isa sa amin, O Diyos, sa mga kapatid na kibahagi sa gawaing ito. Ang pagpapala po ninyo ay sumagana sa bawat isa sa amin. Gayon din po ang mga kapatid na magre-replay pa ng gawaing ito. Ang inyong salita po ay tumimot sa puso ng bawat isa, Lord God. At ingatan nyo nga po ang bawat isa sa amin sa buong araw na ito. Ano man po ang aming gagawin, papasok sa eskwela, papasok sa trabaho, magninegosyo, mananatili sa tahanan, at kung ano-ano man po, Panginoon, ang maging kaabalahan namin sa buong araw, patuloy, Lord God, na ang inyong salita ay manatili sa aming puso, O Diyos. At Banal na Espiritu, samahan niyo po kami sa bawat pagkakataon ng aming buhay. Kayo po ang tumulong sa amin, Panginoon, sa mga trabaho namin, sa pag-aaral namin, at sa loob ng aming tahanan. Ang pag-iingat niyo po ay aming inaangkin, at ang pagpapala ninyo po at pagsama niyo sa amin ay amin pong inaangkin sa buong araw na ito. Lord, kayo po ay makita sa bawat isa sa amin, mataas kayo sa aming buhay. Ang pagpupuri, pagsamba at pasasalamat, Panginoon, ay tanging sa inyo lamang. Ito po ang aming samo, ang aming pananalangin ng may pasasalamat at pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon at muli po, blessed morning sa bawat isa sa atin. God bless po. To God be all the glory.